Malakas na dragging ng motor. Tara, samahan nyo ako maglinis ng panggilid o tinatawag na CVT cleaning. Palitan na rin natin yung lumang slider piece at flyball. Paano nawala ang dragging? Tara, samahan nyo akong alamin. Today's ngayong araw mga tol, schedule ng maintenance natin ng panggilid. Lumakas na rin kasi yung dragging talaga. At malamang slider piece at bola ang kailangan palitan. Pero bago yun, samahan nyo muna akong magpagas. Gas kasi ang gagamitin nating panlinis mga tol. Turo lang sa akin yung ganitong paraan. Kaya disclaimer mga tol na pwede nyo akong i-correct kung mali ang ginagawa ko. Comment nyo na rin kung anong mga diskarte na ginagawa nyo. 100 pesos nga lang pala yung papagas natin. Mabuti naman at 56 lang ang premium ngayon. Ito nga pala yung motor natin, si Joehead Mio Soul i125. Saktong 5 years old siya ngayong January. Dito lang pala tayo pupwesto sa Gedli ng kalsada. Looban kasi yung bahay natin. Nilabas ko na rin yung toolbox nating blue, pati yung impact wrench. Itong mga tools mga tol ay dahan-dahan kong pinag-ipunan. Kailangan mag-invest na ito para di tayo hiram ng hiram. Sa ngayon, kulang-kulang pa tong mga tools ko. Pero darating yung panahon, alam kong dadami at makukompleto ko silang lahat. Kailangan nga pala natin ng karton para paglalapagan ng mga pyesa. Unang gagawin ay tatanggalin natin ang 6 na screw. 4 sa taas, 2 sa ilalim para matanggal yung airbox. Yung air filter ko nga pala ay washable na. Mas okay na to, nakakamura ako dito. Linis at konting mekos-mekos lang yan, minsan ay okay na agad. Shoutout sa papa ko. Shoutout sa papa ko, sana makas na yung motor ko. Shoutout sa papa ko, kay Ronald Kabuyan. Gamit ang 10mm na T-wrench, tanggalin natin tong 4 na tornilyo at matatanggal na tong takip na to. Di ko alam anong tawag dito. Ganito. After naman yan ay gagamit tayo ng 8mm na long stem para tanggalin itong 99 na tornilyo. Charot lang, 9 na tornilyo lang. Yan o, gano'n? Oo. Yan. Lalabas yan. Gago, hindi nasira yung ano ko. Pag lumabas yan, isasabay mo lang yung akin mo. Yan. Medyo nahirapan akong tanggalin to. Matigas. Mahirap naman persahin, baka masira. Pero buti lang, tinuruan tayo ng tropa na igalawang kickstart para umangat ang crankcase cover. Unahin natin tanggalin yung kaliwang part. Gamitin tong 17mm socket wrench. Ay matatanggal natin tong nut ng drive face. After nyan ay may washer. Tandaan natin itong itsura ng washer dahil 3 yan at baka magkapalit-palit. Sabihin na lang natin na si small, medium, large ang mga washer. Si medium yung unang kasama ng crown. Sunod na tanggalin natin yung drive face. May konting tama na to pero sa hatol ko ay pwede pa. Next sunod is yung washer na si small na nakadikit kay pulley. Tapos tatanggalin natin magkakasama tong drive pulley, backplate at bushing. Hawakan at alalayan sa bandang likod para di malaglag ang mga flyball. Si washer na si medium. Tama ang kutob ko, napalitin na tong mga slider dahil sa maluwag na at kusang nalalaglag. Isa rin kasi ito sa sanhi ng mga dragging ayon sa mga napanood ko. Yung backplate ko ay pwede pa pero depende na. Pwede pa yan dahil wala tayong pampalit. Yung bushing ko ay goods na goods pa sa tingin ko. Ito namang 6 na flyball o bola kung tawagin natin ay di na pwede. Lahat na kasi may tama na. Parang buhay natin, minsan nakala nating tama, yun pala ay mali. At yung mali, yun naman pala ang tama. Lalo na pag nadala tayo ng emosyon. Kaya naman bago tayo magsalita ay dapat higit sa 100 beses ang pag-iisip na gawin natin. Di natin alam na mali na pala tayo at maaari tayong makasakit ng damdamin. Isa sa natutunan ko sa buhay, yung pagiging tahimik ay senyalis ng pagiging matalino. Isang halimbawa nito ang Miranda rights, kung saan pwedeng lahat ng sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Kaya ikaw, mag-ingat kang chismosa ka. Charot lang. After ko magsalin ng gas ay binabad ko ang buong pulley set. Sunod after, tinignan ko agad yung belt. Sa kasamang palad ay lata na ito. Napagod na yata yung belt natin at sumuko. Pero gagamitin pa rin natin siya pansamantagal hanggang di pa tayo nakakabili ng bago mga tol. 24mm na socket pang tanggal ng tornilyo dito sa torque drive. Bago-bago pa yung torque drive asi natin. Di ko alam bakit sunog na tingnan yung bell. Para matanggal tong mga to. Gamit itong 39mm, i-disassemble na natin yung asi. Banda dito mga tol, ay di ko na alam ang tawag sa mga pyesa na to. Sa loob naman nito ay may maliliit na pyesa. Color guide daw ang tawag sa tatlong to. Abang ine-edit ko tong video na to ay mas lalo akong natututo. Pinaghiwalay ko na rin tong dalawa. Linisan na rin natin tong drive pulley asi. Toothbrush at basahan lang, sapat na. Dahil may schedule talaga ang paglilinis natin ay dapat linising maigi para sulit ang pagbaklas natin. Pas muna tayo sa mekos-mekos mga tol. Naalala ko tuloy nung una ako nagbaklas neto mga tol. Kinakabahan ako nun dahil di ako marunong. Walang alam sa tools. Tapos letter Y pa ang pambaklas. Kaya napakahirap din tanggalin at linisan lahat. Isa pa, kulang ako sa knowledge at lakas ng loob. Sabi ko agad nun, okay na yan kahit di pa malinis. Iniisip ko agad, nag-motorshop na lang sana ako para hindi ako nahirapan. At wala rin talaga sa linya ko to mga tol. Pero ngayon, bumaliktad na lahat. Mas gusto kong ako lang ang gumagawa sa motor ko. Mas gusto ko pang lumawak ang kakayahan ko.
At higit sa lahat, sa madaling salita, mas gusto ko pa matuto. Mas mahirap nga pala i-assemble yung side ng torque drive kaysa sa drive pulley. Itong dalawang pinaghiwalay natin ay may oil seal yan, kaya di pwedeng mababad sa gas. Brushin lang natin yung buong katawan tapos punas na basahan agad. Mamaya papakita ko paano ako maglagay ng grasa. Comment nyo kung tama o mali. Kung madami ba o sakto lang. Next nating linisin yung clutch bell. Tapos itong bilog. Di ko talaga alam tawag dyan. Tapos itong kulay na itim na plastic ay punas lang. Unang first time ko nga pala magbaklas ng clutch lining mga tol. Tinanggal ko na yung tatlong lock gamit yung long nose. Sunod yung triangle niya. Tatlong clutch spring lining naman ay sisikwatin lang ng ganito. Manipis na flat screw lang gamit ko dyan. Rekta na ang buong lining sa linisan. Importante dito maalis ang dumi at kalawang. Inuna ko na ulit yung triangle at tatlong lining. Mamaya lilihain ko yan para mag-rough siya, para mabilis kumapit sa clutch bell. Yung pinaka-body niya ay may tatlong goma dyan. Punasan nyo na lang agad ng basahan mga tol. Ang clutch lining ang nag-i-engage, kakapit at tama sa clutch bell. At ang clutch bell naman ay connected sa gear para tumakbo ang motor. Kaya dapat lihain natin to ng konti para mawala yung residue niya. Mag-rough at mabilis kumapit sa bell. Ganon din yung bell, konting himas lang din ng liha. Tara mga tol, buuhin na natin yung torque drive. Ipasok mo lang ng ganyan, total magaling ka naman mag-shoot. Tapos yung tatlong color guide dapat nasa bandang gitna para maging even yung paglagay ng grasa. Ayon yan sa napanood ko sa YouTube mga tol. Kaya kung mali, pwede nyo akong itama. Huwag kayong mag-alala, open-minded ako. Mas pipiliin kong makinig para matuto. Di ako magaling maglagay ng grasa, tingnan nyo naman yung gawa ko, puro kalat. Saktuang grasa lang daw ang ilalagay dyan. Tapos ibalik na natin tong pyesa na to, di ko talaga alam pangalan yan. Lalagyan pa pala natin ng grasa, yung bandang loob nyan, medyo madami dapat. Magaling din talaga ako mag-shoot at mga likot. Baka fist bump yun. Binalik ko na rin pala yung center spring habang nakatingin sa empoy. Tapos kinabit ko na yung lining. After nyan, papakitaan ko naman kayo paano gumawa ng DIY na spray gun. Gamit ang Sito Solo, ibubutasan lang ang takip at ipasok ang straw. Ayan, may DIY spray gun ka na. Pag naglilinis ako, bandang taas yung ni-sprayan ko, pababa, ganun lang. Tapos konting brush, sabay punas agad ng mga goma na pwedeng matunaw pag nababara ng gas. Sa pagkabit ay inuna ko muna itong tatlong slider piece. Tumatalas pala yung gilid ng backplate kaya kailangan lihain din. 12 grams talagang stock ng Miusol ay 125. Pero ngayon, trip ko yung 13 grams mga tol. Ilalagay na natin yung pulley asi. Kung paano natin tinanggal, ay ganun din natin ikakabit. Kaibahan lang ay lalagyan natin ng konting grasa ang sasalpakan ng bushing. Unang ilagay si large washer. Sunod si backplate at drive pulley kasama si bushing. Sunod si small washer. Sunod si drive face, crown, at si medium washer naman. After nyan ay si belt na sumuko pero ginamit pa rin natin pansamantagal. Ilalagay natin kay torque drive. Tapos pigayin hanggang sumagat yung belt sa loob. Lagyan natin ng grasa, yung sasalpakan ng torque asi. Sunod yung clutch belt pero lihain natin ng konti mga tol. Ilaknat na natin para matesting. Pumapagpag yung belt ko. Hindi mag-center pa yan. Gago ba ito? Makapak yan. Hindi na nakalapan. Pero nataning belt. So maghanap tayo ng pamalit na belt. Bili tayong bago. At syempre wag natin kalimutan, linisin yung kalat natin. Yun lang mga tol. Bye!